Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-isiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Tayo ay nasa ikalimang araw ng ating pong pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Ulitin ko po, nasa panahon tayo ng Kapaskuhan. Mga 2 linggo, 3 linggo na maririnig ninyo na tayo ay nasa panahon ng Kapaskuhan. So, kumbaga, nagsimula pa lang at papunta pa lang tayo sa exciting part. No? Kaya hindi pwedeng tapusin agad. Sayang naman kung pinaghandaan natin ng 4 na linggo, pinagpuyatan ng 9 na araw o 9 na gabi, tapos 1 araw mo lang ipagdiriwang o gugunitain ang kapanganakan ni Kristo. So mga nasa panahon tayo ng Kapaskuhan at sa tuwing kayo po ay pumupunta sa simbahan, kahit saang simbahan, makikita ninyo ang Belen kung saan naroroon o yung pagsasadula lang ng kapanganakan, naroon ang banal na mag-anak, si Maria, si Jose, at pinakasentro ay si Jesus. Pero ang tanong, nakikita ba natin si Jesus talaga? Yung sa imahin lang na ganyan, no? Si Jesus ba talaga ang naririyan? Siyempre, no? Gamit ang pananampalataya, nakikita mo ba talaga ang Diyos? Kaya tingnan po natin itong kwento sa ating pong ebanghelyo. Mayroon pong isang tao na ang pangalay Simeon. Pinangakuan siya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang ipinangakong katubusan ng Israel sa pamamagitan ng sanggol. Pero sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ano ba ang iyong ipinagdarasal?
Ipinagdasal at ipinagdarasal magpasa hanggang ngayon. Ano ba ang hinihiling po ninyo sa Kapaskuhan? Uy, gising. Ano ang hiniling ninyo sa Kapaskuhan? O kaya naman, may hinihiling pa ba kayo? Pag tinitingnan ko kayo, no, marami senior citizen na. May hinihiling pa ba sa edad nating ito? May hinihiling pa ba tayo? O umabot na ba tayo sa punto na wala na tayong kailangan kung tutuusin? O yung iba sa inyo, kailangan ko pa po ng pang-maintenance. Kailangan ko po pambili ng gamot. Pero sana po, no, kaya ngayong paanyaya sa atin, magtungo tayo sa Belen, tingnan mo ang sanggol. At katulad ni Simeon, nawa sa tulong ng Espiritu Santo, mamulat talaga ang mata natin. At sa pagtungo natin sa Belen, wala tayong ibang sasabihin, wala na tayong ibang hinihiling, kundi yung masabi lang natin, Lord, okay na ako. Kasi ito yung panalangin ni Simeon, no? Panalangin ng pagpupuri na araw-araw hinihintay niya ang katubusan, ang pangako ng Diyos. At sa wakas, nang makita niya ang sanggol, ang sinabi niya, kunin mo na ako, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Kaya tanong ko ulit, nandoon na ba tayo sa punto na kapag nagpupunta tayo ng simbahan, kung magsisimba tayo o magdarasal, hindi na tayo humihiling ng kung ano-ano. Kasi kontento na tayo. Kasi okay na tayo. Masasabi mo ba na okay na ako, Lord? Wala na akong kailangan. Wala akong hihilingin sa iyo. Kundi ang tanging hiling ko ay kunin mo na ako. At sana kunin mo ako. Iba sa inyo, gusto pang, Lord, sana mahaba pang buhay, Lord. Gusto niyo ba hanggang 1,000 years old kayo? Yung bang ganun, no? Pag halimbawa lang, binigyan kayo ng number, hanggang ilang taon gusto nyo? Halimbawa lang. Sige. Hanggang ilan? Ha? 70. O ilang taon ka na ngayon? So, may 9 years ka pa. Okay. Sa inyo po, mga ilan? Mga ilang taon pa. Kasi si Simeon, kagalakan ni Simeon. Eh. Diba? Tuwan-tuwa siya, lumalapit sa Diyos. Lord, okay na ako, Lord. Parang kontento na ako sa buhay ko, Lord. Handa na ako at inihintay ko nga na kunin mo ako. Yung excitement niya na nandoon kasi sa wakas, no? Kunin mo na ako, Lord. Ginawa naman niya ang lahat. No? Lagi siyang nasa templo, lagi siyang naghahandog. Pero nasa kamay ng Diyos, desisyon ng Diyos, at ipinapaubaya niya ito sa Diyos. Pero yun po yung isang magandang mapagnilayan natin na mabuti. No? Sana umabot din tayo sa punto na masabi natin, okay na ako, Lord. Kontento na ako, Lord. Wala na akong hinihiling pa, Lord. Kung makikita natin, at sana ipagkaloob ng Diyos na makita natin ang araw na tayo po ay kukunin na ng Diyos. Siyempre, pag kinuha tayo ng Diyos, sa langit tayo dadalhin. Amen? Merry Christmas po.